Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. At tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com, sa www.rngonline.org at syempre sa Facebook account ng ating programa sa www.facebook.com/manaligka. Ngayon po ay ika-26 ng Enero, ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At ito po si Reverend Richard Lagos, ang inyong diakono na magiging host ninyo ngayong araw ng Linggo. At syempre, kasama pa rin po natin partner na sana po hindi kayo nagsasawa. Si Father Bong Romano, ang paring Ilocano. Nakaka-miss Father si Reverend Mitch, na hindi na nakakasama sa programa natin. Batiin na lang natin si Reverend Mitch. Pero hindi naman tayo nananatiling dadalawa dito, no? Dahil may laiko ministro. may laiko ministro tayong kasama. Kasama rin natin nung nakaraang linggo at ilang beses nang nakakasama sa atin. Siguro siya na rin yung magpapakilala. Ilocano din yan eh. Ito po yung laiko ministro na makakasama ninyo ngayong umagang ito. Ang laiko ministrong Bisaya. Bisaya si Bisdak. Diba? Bisdak. Bisaya ako. Taga Bohol. Jan Romero, Brother Jan po. Ayan. Ija, aho. Yan. Bisdak. No? Salamat po. So, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo muna ay mananalangin para tayo ay patuloy na biyayaan at gabayan ng ating Panginoon, lalong-lalo na ngayong linggo, para tayo ay mapuspos ng biyaya. Gagabayan, sasamahan po tayo ni Father Bong sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa linggong ito na pinagsasama-sama mo na naman po kami upang patuloy na pagnilayan ang mga napakahalagang salita. Tulungan po kami sa linggo na ito sa pagninilay kung papaano ka namin susundan sa pamamagitan po ng iyong anak. Kung papaano ka namin kikilalanin sa pamamagitan ng iyong anak, kung papaano ka namin mamahalin sa pamamagitan ng iyong anak, at kung papaano ka namin paglilingkuran sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, nawa patuloy na gawin mo po kaming mga alagad mo na tunay na sumusunod at tunay na hinahanap palagi kung ano yung iyong kalooban. Tulungan mo rin po ang mga nakikinig ngayon na nawa sa sama-sama naming pagninilay, magkaroon po kami ng pagkakaisa sa iyong ngalan upang bilang mga Katolikong Kristiyano ay magbuklod kami bilang iyong mga alagad sa paglilingkod at pagmimisyon. Maraming salamat sa oportunidad na ito na ginagamit mo ang instrumento, ang radio, upang patuloy na sa pamagitan po namin ay makilala ka. Tulungan mo po kami. Tulungan mo ang bawat pamilya namin. Tulungan mo ang aming diocese. Ang lahat ng ito, Ama, hiniling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo na babasahin sa atin ni Brother Jan.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybay ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Nagmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't taligdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa sa Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang mga magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinaguga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Hesukristo. Jesucristo. So maraming salamat Father Bong sa pangunguna sa ating panalangin ngayong umagang ito. At salamat din kay Brother Jan na nagbasa ng ating ebanghelyo ngayong araw ng linggo. Sumuli po tayo po ay nasa ika-26 ng buwan ng Enero, taong kasalukuyan, at ika-3 linggo po ngayon sa karaniwang panahon. At para din po sa kaalaman ng nakararami, ngayong linggong ito po ang huling araw o ito yung pagtatapos ng 1 linggong pananalangin para po sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, no? Dahil mga Kristiyano ay ang dami ng sekta no, nagmula sa isa na relihiyon, isa yung Kristyanismo ng Katoliko, nagkaroon ng mga pagkakahati-hati at dumami no. At ito nga nagkaroon ng iba't ibang mga sekta o denominations. Kaya ngayong nakaraang linggo at ito nga yung huling araw ay ipinagdadasal po natin na magkaisa po tayong lahat na mga Kristiyano, na huwag tayo mag-away-away. Ano po? Amen. So tayo po ngayon ay napakinggan pa rin sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. At syempre po sa ating live streaming sa www.diocesefsanjosene.com, sa www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa, ang www.facebook.com/manaligka2006. So napakinggan po natin yung ebanghelyo ngayong araw ng linggo na binasa po sa atin ni Brother Jan. Yung gospel natin ay buhat kay San Mateo. At ikinuwento po, sinabi sa ating ebanghelyo yung nangyari itong kwento sa gospel natin pagkatapos na si Juan Bautista ay ibilanggo, no? Si Jesus ay bumalik sa Galilea. Pero malinaw na sinabi doon sa gospel natin
na hindi na siya dumiretso, hindi na siya nanirahan sa Nazareth. Saan siya tumira? Sa Capernaum, no? Ibig sabihin, naging taga-Capernaum din pala si Jesus, no? Kaya pwede nating tawagin na si Jesus ay hindi lang Galilean, kundi, ano bang tawag doon? Taga-Capernaum, no? At alam niyo po, itong Capernaum, ito'y lugar ng mga hintil. At ito'y bahagi ng lugar na tinatawag na Zabulon at Neftali, na kung saan talaga'y lugar ng mga Gentile o mga pagano, no? Kaya nga sabi doon, sabi ni Propeta Isaías, imagine itong lupain na balot ng kadiliman, no, nakatanaw ng isang napakalaking liwanag. Kaya yung sinasabing ang mga taong nasa kadiliman, yung mga nasa kadiliman, itong mga pagano, itong nasa Capernaum, na si Kristo yung liwanag na sinasabi rito, na nakatanaw ng na natanaw, no, na isang malaking liwanag. No? Kaya significant, napakahalaga po nitong lugar na ito sa Galilea. Kaya ang tawag dito Galilea ng mga hintil kasi yung Galilea nahahati, may part na mga hintil, mga pagano at may mga Hudyo, no, talagang sumasamba kay Yahweh. At doon nga si Jesus ay nanirahan sa Capernaum at doon sila nag-umpisa ng kanyang public ministry, yung kanyang paglilingkod. At yung kanyang ministeryong ito, no, ay nag-umpisa doon sa kanyang panawagan na magsisi sa kasalanan at no, talikdan yung kasalanan at yun nga ipinahayag niya yung kaharian ng Diyos. At dito rin sa lugar na ito sa Galilea, very significant, very important itong lugar na ito sa Galilea sapagkat doon niya unang tinawag ang kanyang mga alagad. At doon nga narinig natin sa Lamaylawa ng Galilea, nakita niya si Pedro at yung kapatid niyang si Andres na tinawag niya unang-una at kinalauna nakita niya ulit din si Santiago at si Juan, magkakapatid ito, no? At sila yung unang apat na tinawag ni Jesus, no? At nakakatuwa dahil mula nung tawagin sila ni Jesus, agad silang tumugon doon sa tawag ni Jesus. So, ito po yung ating ebanghelyo ngayong araw na ang linggong ito, no? Na yun nga nabanggit ko kanina ay ipinagdiriwang po natin yung huling araw ng pagdarasal, isang linggong pagdarasal sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Mamaya po, napakarami pong ibabahagi sa atin ni Father Bong tungkol dito sa pagninilay po natin sa ebanghelyo ngayong araw ng linggo. At yun pong sa ating bisdak na laiko ministro, no? At ready po sila. Wag po kayong aalis, ano po, dahil sa pagbabalik ay pagsasaluhan po natin itong ebanghelyong ito at pagyayamanin sa buhay po natin. Wag po kayong aalis at sa ilang saglit, magbabalik rin po kaagad ang programang Manalig Ka. Puso ko'y
nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong diakono, si Reverend Richard Lagos. Ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, Father Bong Romano po. Ang Ministrong Bisaya, Brother Janjan Romero. Alatang Bisaya si brother, ano? Oo nga. Kanina, matigas yung sinaguga. Sinaguga. Sinagoga po yun, ah. At least At least, talagang may kasama. pinanindigan niya, Father, yung kanyang pagiging bisdak. Okay yan, para Bisayang dako. universal talagang, kung ano, yung pagpapahayag ng At least, Father, pananampalataya. merong Ilocano, may Tagalog, may Bisaya. Di ba? Letos Sargados. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Ayun Ito, po. Okay yung teamwork natin, no? Okay po, so ngayon pa rin ay sabi ko nga kanina, ngayon ay ika-3 linggo ng karaniwang panahon, at ipinagdiriwang natin yung huling araw ng 1 linggong pagdarasal para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Siguro, Father, dito magandang umpisahan natin yung ating sama-samang pagninilay. Yeah. Kanina may mga puntos ka na sabi nga natin magandang pag-usapan, pagnilayan, tukol dito sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Kristiyano, no? Actually, yung karanasan nga po namin bilang isang pari, kami, di ba, yung Holy Order, yung ganon, yung gusto mo talaga mai-order, maiayos, at lalo na yung hamon sa atin sa diocese, yung spirituality ng Damayang Kristiyano. Kaya nga po tinatawag namin ito na DK, Damayang Kristiyano. Kaya lang kung minsan, di ba, yung DK natin di kasundo, di kausap, Di kabati. di kabati. Di kakibo. Pero alam nyo, yung kaya ginagawa natin ito, yung DK, kasi Damayang Kabataan, Damayang Katikista, Damayang Kaparian, Damayang Katutubo. Ang ganda sana kung maisabuhay itong tinatawag na damayan. At sa karanasan nga po namin sa parokya, medyo napakahirap sa realidad, sa aktual, yung tinatawag na pagsasabuhay ng love in unity. At yung nga po, nung one time, nung mag-usap po kami ni Bishop dahil sa mga karanasan din natin sa mga pagsusumikap natin na isabuhay talaga spirituality na ito, nakita namin nga na napakahirap ng mga programa natin sa Damayang Kristiyano. At sabi niya, alam nyo, sabi niya, kailangan talaga natin na ipagdasal ito kasi napakahirap. At isang grasya kapag na-achieve natin yung tinatawag na unity, lalo na sa mga manggagawa ng ating simbahan. At yung nga, napakatagal na panahon magbuhat noon na 2 buwan o 3 buwan na yata nating ipinagdarasal para sa pagbubuklod, pagkakaisa, pagdadamayan, pagtutulungan, pagtitimor, pagmamalasakitan, paulit-ulit. Yung ginagamit na para naririnig nila na. At one time, alam mo, brother, dyan doon sa parokya natin, nung binabasa yon nung isang commentator, lector, nung siya yung bumasa doon sa prayer na yun, umiiyak siya. Ako na-touch din nun. Manghiyak-ngiyak kasi feel niya kung ano yung pinagdarasal niya na napakahirap. At ako rin, yung lalong naghahamon ngayon na paano ako magiging talagang instrument sa tinatawag na unity bilang pari na napakahirap. Iba-iba yung personality, iba-iba yung tinatawag na mga ugali. Pero yung adikain natin for Christian unity. Kasi ang model natin dito, yung Trinity. Na talagang, at hindi pwedeng hindi ito yung pagsumikapan natin. Father, magandang tamang-tama nga yung linggong ito nga, gusto kong bigyang diin dito para bigyan talaga ng emphasis yung kahalagahan ng Christian unity, ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. Gusto kong basahin yung ikalawang pagbasa ngayong araw na ito. Kasi talagang yung palang hindi pagkakasundo, yung sinasabi nating DK na di kasundo, di ka usap, no? Di kakibuan, di kakampi, no? Ay
existing na, umiiral na, even sa panahon pa ni San Pablo Apostol, yun talaga nag-aaway-away yung mga Kristiyano, no? Bangayan na, bangayan. Oo, Hindi na damayan, bangayan. nagkakanya-kanya sila. Bangayan Kristiyano. Kaya sumulat si San Pablo sa mga taga-Korinto kasi ito yung mga taga-Korinto, abay, ganun yung sitwasyon, nag-aaway-away sila. Nagtatalo-talo sila, hati-hati sila, no? Kaya napaganda ng sulat very passionate si San Pablo. O napipikon na rin. Siguro napipikon siya. Kaya matindi, malakas yung dating nung sulat ni San Pablo. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo itong bahagi ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Sabi po niya, "Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba naman nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus." Ang salita ng Diyos. Wow. Napakayaman. Grabe. Matindi. Talagang siguro kung titingnan natin yung sitwasyon ni San Pablo, yun nga sabi ni Father, baka napipiko na si San Pablo nito O kaya talagang siguro mangiyak-ngiyak pa si San Pablo talaga sa pagsusulat nito. Nalulungkot siya sa nangyayari sa Corinto. Actually, isa ito sa mga paborito ni na community ni San Pablo, itong mga Corinthians. Mga DK communities ito, brother. Talagang grupo-grupo niya. Simbahan sa bahay-bahay. At nakakalungkot sa ganitong sitwasyon, no? Siguro, ganito rin sitwasyon natin ngayon kung nabubuhay si San Pablo, susulatin niya ulit ito para sa... Actually, nandito yan, sinulat ito para sa atin. Kasi ganito rin tayo ngayon nagkakawatak-watak, no? Tayo mga Kristiyano, pare-pareho naman yung Kristong ating pinaniniwalaan. Pero bakit sasabihin natin, mas tama kami, kayo mali. Ganito, parang nag-aaway-away tayo sa iisang Kristo naman. Yeah. No, kaya siguro magandang balikan natin, sinasabi ito maganda yung tanong ni San Pablo rito, nahahati ba si Kristo? Iba ba yung Kristo ng sekta ninyo sa Kristo namin? alam mo Reb, nung nandito nga ako sa katedral, may isang youth. Yung nga, kuminsan nga, yung nakakalungkot nga po, dahil isang Kristo ay ang daming denominations. At hindi nga lang po yon, sana kahit maraming mga denominations, mga sekta, kung nagagamit para sa work of unity dahil sa isang pananampalataya kay Kristo. Pero minsan nga nagkakaiba-iba na at sabi nung youth sa akin, alam mo Father, sabi niya, ang gulo sa bahay namin ang daming division. Bakit naman? Kasi po, sabi niya, yung Diyos ng ate ko, kaaway niya yung Diyos ng kuya ko. Kasi nga yung ate ko, born again, yung kuya ko naman iglesia sa malayong silangan. At yung tatay ko, Father, inaaway din niya yung Diyos ng nanay ko. Kasi yung tatay ko na Mormons, yung namang nanay ko, ibang sekta na rin. At sabi niya, tinignan, mabuti pa yung Diyos natin, Father, magka-vibes. Bakit? Kasi pareho tayong Katoliko. So kaya kami po, kung may nakikinig po na sa mga ibang denominations, yun din po yung hangarin namin. Kaya nga meron tayong tinatawag na ecumenical movement. Ekumenismo, no? Ekumenismo. Ito yung para sa maintindihan ng ating tagapakinig, yung pong salitang ekumenismo o ecumenism, ito po yung dialogue, no? Pag-uusap sa pagitan po ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Yeah. No, ay may Seventh-day Adventists, may Pentecostals, may Protestants, Lutheran, Anglican, no, at Katoliko, no.
mga Iglesia Filipina Independientes, lahat ng mga naniniwala kay Kristo na Diyos, no, ay nag-uusap-usap na ngayon, no. Alam niyo po ngayon, natutuwa ako kasi alam ko maraming mga taga-baryo na nakikinig sa programa natin. At ito masaya kong ibinabalita. Ito na may matagal nang nangyayari na nagkakaroon na po matagal na ng pag-uusap sa pagitan ng iba't ibang sekta. At ang pinag-uusapan dito, no, ay kung ano yung mag-unite sa atin. Hindi kung ano yung pag-aawayan natin. Maaring may iba-iba tayo ng paniniwala, iba tayo ng pangunawa tungkol sa salita ng Diyos sa Biblia, may iba-iba tayong kumbaga practices, no? Pero ang pinag-uusapan sa ecumenism ay ano ba, saan ba tayo magkakaisa? Ayan, Common. What is common among us, no? So ito na po ang pinag-uusapan ngayon, hindi na po yung away dito, away doon tungkol iisang Kristo naman yung pinag-aawayan natin. Di po ba? At napakaraming yung pag-usapan na pagkakaisa, halimbawa, paano natin gagawin na sama-sama na i-Christianize yung politika sa Pilipinas, halimbawa, ganun. Paano bilang mga nananalig sa Diyos na nanampalataya na tumulong sa ecology. So marami, So napakarami na pwede nating gawin na magkakaisa tayo kahit iba-iba yung pananampalataya. Actually, napakahirap sabihin kasi na magkakaiba yan, dahil biro may isang Kristo. Ano kayang sinasabi ni Kristo sa atin, Rev? Malungkot siguro sila. Parang pinagbahabahagi nyo ako. Parang sa, ano bang bahagi ang napunta sa mga Katoliko? Kamay, paa, ulo, o ano? Kaya si San Pablo, abot-abot na lang yung pagdurugo ng puso niya. Parang nagdurugo ang puso niya rin. Nakahati ba si Kristo? Parang pinagagalitan niya yung mga taga-Korinto. Yeah. At ito rin sa karanasan nga natin, brother, kung minsan nga, sa loob na mismo ng ating religion din, di ba? Yung mismo sa mga Katoliko. Siguro, yung nga po, hindi naman natin ikinakaila na meron pang mga ganun na kahinaan din tayo. Bilang isang, kung minsan, sabi ng isang grupo, dapat kami yung mas malapit kay Reverend. Totoo po yan. Nakakalungkot na realidad pa sa mga siguro karanasan din ito. Lalo na si Brother Jan na isang laiko ministro. Siguro among sa mga laiko ministro, mayroon din bangayan dyan na hindi nagpapansinan, hindi nag-iimikan, papataasan. At ito nga po siguro malaking hamon sa atin na tayo na mismo wag na nating pag-usapan yung ibang sekta, no? Tayo na mismo mga Katoliko, tingnan nga po natin yung ating mismong sarili, no, sa ating mga samahan sa atin. Ito ba yung sinasabi ba ni San Pablo Apostol dito na hindi pagkakaisa, no, ay nanduroon sa atin? Kasi nakakalungkot tayo rin mismong Katoliko sa simbahan minsan, no? Talagang away-away, yung mga choir, pagalingan, no? Sa halimbawa, sa parokya, halimbawa, ang dami-daming grupo ng choir, pagalingan niya mga yan. Mas magaling kami doon sa isa, o dapat kami kakanta sa ganito, o ganoon. Alam mo, Rev, kung minsan nga yung hamon ko sa kanila, halimbawa, nagpiesta kami, di ba? Katatapos lang yung piesta ng San Sebastian Martyr. Sabi ko, may orientation before yung mga big activities namin. Sabi ko, dapat mairaos natin to, magawa natin to improve our unity, yung maging daan sana sa pagkakabuklod-buklod natin, sabi ko. Kasi minsan, pagkatapos ng piyesta, meron ng umayaw kasi nag-away pala sila kung anong mino. Mga ganun ba, di ba? Nag-away pala sila kung anong isusuot nila during piyesta, kulay pula ba o kulay puti. Mga ganun. Kaya sabi ko, sana yung lahat ng activities natin ay maging pamamaraan para lalo tayong magmahalan at magkabuklod. At kung minsan, di ba, lahat din ng mga project, halimbawa, nagpa-repair ka ng magandang simbahan, nagpagawa ka ng adoration chapel. Pero minsan, ano ba yon? Monumento ba yon? O building ba yon na nagawa sa pagkakaisa? O dahil sa building na yon ay merong nagbangayan, nag-away, nagtampuhan, meron ng umayaw. Kasi minsan ganun Dapat na mga activities natin ay makatulong really to improve our unity. Kasi yung nga pong hamon sa atin, yung spirituality ng ating diocese na talagang pinagsusumikapan natin na isa buhay, ay damayang Kristiyano.
Biro mo yun, no? Napakaganda, no? Kaya ako tinatanong ngayon pag may nagtatanong, Father, yung Jesuit, ano bang karisma niya? Di sabi mo, ganito. Yung sa Dominican na mga pare, ano ba yung kinuha nila? Preacher yan, mga ganyan. So yung mga ibang mga kwan, kayo naman na mga diocesan. Yung spirituality namin, nabi ko na damayang Kristiyano, yung love in unity, tapos yung maging mabuting katiwala. Kaya ako ngayon natutuwa nga po dahil merong kang sinusundan na pagsasabuhay bilang pari at bilang membro, nakabilang ka sa Diocese ng San Jose. DK. Maganda yan. Yung sinabi mo, Father, simple mathematics lang yan. Love plus unity equals DK. Di ba? So, kaya lang, yung katotohanan na mahirap. Totoo. Mahirap yung pagsasabuhay. Ito yung malaking hamon. So mamaya po sa pagbabalik ng ating programa, bibigyan pa po natin ng lalim itong hamon ng love and unity ng damayang Kristiyano. At syempre po, yung sa gospel natin, no? Yung pagninilay natin, marami pa po. Wag po kayong aalis. Napakarami pong napakagandang insights ang nais ibahagi sa atin ni Father Bong mamaya at ni Brother Jan Jan. Wag po kayong aalis at sa ilang saglit, magbabalik rin po kaagad ang ating programang Manalig Ka. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya halaman ang kanyang alip, inumapalan ang pagkakas sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagpupuri sa Panginoon at nagagagalak
nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong diakono, si Reverend Richard Lagos. Ang paring Ilocano po, si Kabsat Father Bong Romano. At ang laiko ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero. Dapat pala ang pagpapakilala ko next time ang inyong diakonong Tagalog. Okay, tayo po pa rin ay nagninilay sa Ebanghelyo ngayong araw ng linggo, ika-26 ng Enero at ika-3 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon nga po ang huling araw ng isang linggong pagdarasal, pananalangin para po sa pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano. At ngayon po ipagpapatuloy natin ang pagninilay sa temang ito at sa Ebanghelyo po ngayong araw ng linggo. Maraming sinasabing magagandang punto si Father Bong tungkol sa tema natin at Ebanghelyo ngayong araw na ito. So actually, yung We Dream for Unity, napakahalaga nga yung hamon sa atin na sana sa sarili natin ay magkaroon talaga ng yung ma-unite mo yung sarili mo. Hindi ba minsan sasabihin Brother Janjan, parang mukhang sabog ka. At alam mo yung integration, yung sa sarili na ganon ay napakahalaga na yung pagkikiisa natin sa ating Panginoon. At alam natin ma-achieve yun sa prayer life natin, yung in unity with the Lord. At alam nyo, yung napakahalaga nga po nun, nung nag-aaral nga po kami seminaryo, yung nga yung maging Christ-centered, na kilalanin si Kristo, tapos mahalin si Kristo, yung paglingkuran si Kristo. At kapag nakapokus ka doon, ay yung sa gospel natin, napakadali na siguro doon na talagang maging alagad ka niya, Rep. Totoo. Kaya yun, yung napakahalaga na kung minsan kasi, kaya naman tayo nag-aaway-away kung minsan bilang mga religion, mga sekta, dahil hindi tayo malapit na totoo kay Kristo, no? Alam mo, Father, na-realize ko lang din yung in relation doon sa gospel na binasa natin. Na kapag pala tayong mga Kristiyano, no, ay hindi talaga nagkakaisa. Iba-iba tayo ng orientasyon, no? Iba-ibang sekta, iba-ibang denominasyon. Kapag hindi tayo nagkakaisa, wala tayong pinag-iba doon sa mga pagano. Kasi yung sa Capernaum, isang lugar sila, mga pagano, pero iba-iba sila ng Diyos-Diyosan. Na halimbawa, ikaw, ito ang Diyos mo, ito ang Diyos ko, yan ang Diyos nyo. So, iba-iba tayo ng Diyos, no? So na-realize ko lang, kung tayo palang mga Kristiyano, although yung iisa yung Kristo na pinaghahati-hatian nga natin na sinasabi ni San Pablo, kung hindi tayo nagkakaisa, wala tayong pinag-iba doon sa mga pagano. Kaya nga ang maganda rito, ang dala ni Kristo ay unity, love and unity, no? Kaya sabi dun sa binasa nating gospel, yung mga taong napakatagal na sa kadiliman, yung talagang lugmok sa kadiliman, ay nakatanaw ng isang malaking liwanag. At si Kristo yung liwanag na sinasabi rito, no? At siguro nga po ito yung love and unity na sinasabi natin, Father, na sa ating mga Kristiyano na namumuhay na parang mga pagano dahil walang pagkakaisa, siguro it's time for us to reflect talaga, magnilay at tingnan natin, nandito na si Kristo, ang dala niya ay love and unity, na tayong lahat magmahalan, na tayong lahat magkaisa. Unless na dumating yon sa buhay natin talaga, kapag dumating yung punto na ganon, na nagmamahalan tayo at nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba natin ng pananaw sa buhay, dumating na yung liwanag sa atin. At yun yung liwanag ni Kristo. At alam niyo yung bagong utos ng Panginoon, di ba? Magmahalan kayo. Yung makita sana, nagbubuklod tayo kasi nagmamahalan tayo na totoo. At ito nga yung hamon nga po sa atin, kung paano gagawin na konkreto nga itong pagmamahalan na ito, yung love and unity na sinasabi. At sabi nga ni Bishop, isang napakalaking biyaya kung ma-achieve natin ito. Sa diocese, sa mga parokya, sa pamilya, sa mga grupo-grupo. At sana nga po. At ito nga yung
yung pala yung yung hamon sa atin bilang mga alagad reverend. Ito pala yung tatrabahuin natin bilang mga disipulo ng ating Panginoon. Napakalaking hamon, ano? Actually po, yung si Jesus din, may part sa Bible na itong si Jesus ay nanalangin din. Dinadalangin niya yung pagkakaisa Oo, ng kanyang mga alagad. sa pagkakaisa, Ebanghelyo ni San Juan yan, no? Yung sa halamanan. sabi niya, magkaisa nawa sila. Katulad natin, yung Ama, at saka yung Anak, at saka yung Espiritu na iisa. Oo, sa bundok ng Maulibo yan, yung sa Passion, diba? Nung bago siya crucify. Alam mo, brother, nung piyesta natin nung gabi, nung January 20, yung mga lay ministers tsaka yung mga Knights of Columbus, may banding sila. Nung nagkukwentuhan, nagbibidyoke. Nakita yun nung isang paring bisita natin, si Father Apollo Di Guzman. At sabi niya, nakakatuwa kayo. Sabi niya, yung nararamdaman ko, meron kayong brotherhood. Dapat yan munang i-establish ninyo. Sabi niya, pag wala kayong brotherhood, hindi kayo tunay na nagpapatotoo na kayo ay kay Kristo. Tama. Totoo. Biro mo yun, no? Kaya i-establish niya, unahin niyo muna yan, yung brotherhood na yan, sabi niya. Hindi pwede yung nagkakanya-kanya kayo, nag-aaway-away. Brotherhood, magmahalan kayo. Kaya nag-preach nun. Father Apollo, nakakatawa. No? So naalala ko, kaya Maganda nga siguro, Father, no? Yung dumating yung punto, halimbawa sa isang parokya, no? Meron yung tipong simpleng agape, yung kakain lang, nandyan yung magkakasama yung iba't ibang pastor, no? Wala lang, hindi pag-uusapan yung pagkakaiba, hindi magdedebate, kundi yung yun nga, yung to build brotherhood, no? Yung ecumenical dinner, halimbawa. actually, nangyari yan sa Kuya po, nung nandun ako. Yung merong grupo dito sa Nueva Ecija. Yung mga pastor ay yearly nagmi-meet yan eh. Ako noon na-invite yung si Father Getty, tapos yung pari sa Cabanatuan si Father Malyari, tapos yung mga pari ng Aglipa, yung mga pastor ng Methodist, Protestant. So nag-group kami. Tapos yung maganda pang noon, nagkaroon ng Christmas party. Yung may iba-ibang mga pastors, yung mga pari, iba-ibang mga nire-represent yung may ibang mga relihiyon. So, napakaganda. Ang ganda po Tapos tingnan, nag-attend doon si Bishop ko Mahilot, tsaka si Bangkod. Tsaka yung mga bishop din nila. Tsaka yung mga ganun. Sana maganda po itong maganda ipagpatuloy itong mga ganitong mga gawain, no? Para sa ipagkakaisa nga nating lahat. Para ganun talaga, ito yung patunay na talagang tayo mga Kristiyano, mga talagang tagasunod ni Kristo, no? Na sabi nga, they will know that you are my disciples if you have love for one another, no? Malalaman na talagang tayo ay mga tagasunod ni Kristo kung tayo nagmamahalan. Ayun, yun, siguro po yung konkretong pagsasabuhay ng pagiging disciple ay hamon sa atin ito, brother, no? At nakikita ko nga rin, no, yung dito sa Bible, yung tumawag na siya ng kanyang mga disipulo. Pero bago siya tumawag ng kanyang mga disipulo, napakalakas yung panawagan ng ating Panginoon, yung conversion, yung pagbabago ng isang tao. Yung talagang, siguro, yung iayos mo muna yung ugali mo. At yun nga yung totoo dyan eh. Kung yung love in unity, yung spirituality natin na gustong isabuhay, maraming aayusin talaga, maraming conversion na kasi yung tao minsan ay makasarili. Yung tao insecure, yung tao feeling nasasapawan, yung tao ayaw niya ng may mas maganda sa kanya, na mayroong mas pogi sa kanya, may mas matalino sa kanya. So, kaya hirap din talaga, no? Hindi lang usaping pag sinabi na love in unity, i-consider mo yung mga ganong mga weakness, mga ugali talaga ng tao. At kailangan na maging mature ka talaga para maihanda mo yung sarili mo para isa ka na rin na magtatrabaho para sa unity. Siguro nga po, Father, ito yung isa talaga, unang hakbang
para maiusad natin yung pagkakaisa. Yung maiusad talaga yung pagkakaisa at pagmamahalan. Yung una-una, yung recognition muna ng Ayun, sinasabi yung conversion. Yung bang conversion. recognition muna na tayong lahat ay may kahinaan at may nagkakamali, may kasalanan na dapat nating pagsisihan. So yung conversion is the first step talaga to unity, no? Kapag hindi natin nakikita yung sarili at hindi tayo nagsisisi sa mga kasalanan natin, mga kahinaan natin, ano tayo, parang self-righteous, nakikita natin that we are better than the other, no? Na mas magaling tayo, na mas tama tayo, no? At sila po mali, no? Wala tayong makita kundi mali ng iba. Pero maganda makita yung sa atin yung mali natin, yung kahinaan natin, na pare-pareho lang naman pala tayo na may kahinaan, ano? So, yun yung unang-una, yun doon tayo nagkakaisa, may point of unity ka agad tayo, pare-pareho tayong makasalanan. At pare-pareho natin kailangan ng grasya ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos. May unity na May agad. unity ka agad doon sa punto na yun. Tapos yung pangalawa rin, yung makita mo na meron tayong mga pagkakaiba. Yung sa gitna ng pagkakaiba ay sumulong tayo para sa pagkakaisa. Tingnan mo kahit yung mga disipulo ng ating Panginoon, di ba? Iba-iba yung mga ugali nila. Kaya nga ang gantang tingnan nung pagtawag ni Jesus, no? Matapos yung sabihin yung pagsisisi, yung tingnan muna natin, pare-pareho tayo makasalanan. Pero tingnan natin, pare-pareho din tayo tinatawag sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ayun. Kaya tignan mo yung may nag-aral dito siguro, merong hindi. Yung karamihan nga dito, fishermen, no? Firstborn. May tax collector, merong zealot, may makabayan. Si Judas ba anong trabaho niya na? Pag si Iscariote kasi, ano yan Iscariote kasi hindi naman apelido yan Parang part yan ng mga rebels, ano yan Kasama rin mga sa mga zealot. mga ganun Pero tignan mo pero may common vision sila, may nagkaroon sila ng leveling up na sumunod kay Kristo at ipangaral kung ano yung ipinapangaral din ni Kristo. So nag-unite din sila dahil sa ating Panginoon. Maganda yun, Pads, yung sinabi nyo na yun, na nag-unite sila sa ating Panginoon. Kasi si Kristo actually yung point of unity. Ayun. Iba-iba sila. May magagaling, may hayabang, may mababait, may matitigas ang ulo. Ayun, Totoo, may matitigas ang ulo dyan. May mga paso, may mararahas dyan, di ba? Halimbawa si Pedro. O ano bang katangian ni Pedro? Di ba nung si Jesus ay arestuhin, anong ginawa niya sa isang sundalo? Tinapyas na yung tenga nung isang sundalo. Ganun siya karahas. Yung isa naman, yung magkapatid na sino ba yung sabi na anak ng kulog. Anak na paulan ng apoy. Yung mga hadlang sa ating misyon. Yariin. Imagine yung ganung ugali ng mga alagad, no? Tapos syempre si Judas, di ba? Si Judas na nagkanulo sa atin po. Si Pedro din, balik tayo kay Pedro, di ba? Ilang beses niyang itinatawa si Jesus. At alam mo yung nakakatuwa rin ako, parang natatouch talaga ako yung unang tinawag ng Panginoon, yung dalawang magkapatid. Pero yung dalawang magkapatid din, nagkasundo, nag-unite dahil kay Kristo. At nakakatawa yun, sana sabi ko, meron din akong kapatid na pari. Kapatid na madre, nakakaingit, no? Pero bihira yun, yung dalawa magkabarkada sila ngayon na malalim dahil kay Kristo. Sinusundan nila ngayon magkapatid kay Kristo. Diba? Siguro, sana meron din akong kapatid na lay minister, yung dalawa, parang bihira yung gano'n, no? Yung mag-unite kayo, may common mission kayo para sa ating Panginoon. Bihira talaga. Minsan nga, magkapatid, yung kapatid pa yung hadlang Ay, yung kapatid ko na yun, simba ng simba. Pag uwi na, wala rin naman. Hindi naman nyo mayaman, nangungutang pa nga sa akin. Tapos yung sumunod, magkapatid din. Di ba? Ayun, anak ni Zebedeo, si Santiago at si Juan. At yung parang yung isang kwento, ang nagpakilala kay Pedro sa Panginoon, yung kapatid niya, si San Andres. Na ganun, halika, tingnan mo. So yung ganun, yung naging instrumento yung kapatid niya para magkaisa sila kay Kristo. At yun din yung hamon sa atin, no? Sana yung pamilya natin, mailapit talaga natin kay Kristo, parang magbuklod sa atin, para magkaisa talaga tayo
sa ating Yun yata Panginoon. yung pinakamahirap na mission, Father. Mahirap eh. po. Yung mismong sariling pamilya yung ilapit sa Diyos, ilapit sa Yung simbahan. magbuklod kayo dahil sa Panginoon. No? Kung yung makakita ko, yung nabuklod naman sila sa tungit, sa... Siguro kung titignan natin sa Ganun, misa, ano? sino ba yung pamilya na buo na magkasama na nagsisimba? Ako tuntua ako pag nakakakita ng ganun. Oo nga, nakaka-inspire yun. Wala. Talagang mahirap evangelize ngayon yung buong pamilya eh. Sabi ko nga, pag nagbibinyag ako, lagi kong sinasabi, kasi marami sa ating mga Katoliko, miyembro lang ng KBL eh. No? Natitipon lang yung pamilya, nagsisimba lang yung pamilya pag magpapakasal, yung anak. Susunod dun, magpapabinyag na yung anak. Kasi may nanganak na yung anak nila. May apo na sila. Tapos nakakalungkot, di ba? Magkakatipon-tipon na lang ulit sa simbahan pag magpapalibing na. Last trip No? Kung sino mang ipapalibing sa miyembro ng pamilya. No? So ito yung katunayan na nakakalungkot. May hirap magmisyon sa loob ng sariling pamilya. Yeah, siguro napakaganda nga no, yung kuminya nga pinapasalamatan ko yung Panginoon dahil hindi ko alam na magiging kabilang ako sa pagmimisyon. Kasi nga iniisip ko noon, pag hindi ka kabilang sa pagmimisyon, baka maging konsumisyon ka sa buhay na ito no, yung tayo lahat din ay merong kwento sa pagtawag sa atin ng Panginoon no. At yung nga, pag kinukwento ko ngayon, sabi ko, actually, hindi naman si Jesus ang unang idol ko si Fernando po. Kaya lang, nakiki-unite ngayon ako sa whole church para sa pagmimisyon dahil kay Kristo. Alam ko naman, nakuha ako sa Kanya bumilib. Na in love, hinangaan siya. At yung nga, kaya nag-commit ako sa Kanya, yung pinanindigan ko na matandang binata ako kasi siya nga yung idol ko. Parang, kung minsan nga, no, yung mystery din yung pagtawag sa atin, ano, na gano'n. Pero yung nga, mas naintindihan mo ngayon, dahil ito pala dapat yung buhay, isang buhay na sana mag-unite tayo lahat para sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa kanyang simbahan. At ito nga, di ba, kung hindi dahil kay Kristo, wala naman siguro tayo dito kung hindi kay sa ating Panginoon. No? Pero mo, kaya niya tayong puyatin. Ay no pala, maaga pa pala. Pwede niya tayong pagbuklo-buklo rin na maaga. Dahil sa pananampalataya sa Kanya. Pa naman. Okay. So ito po, napakalaking hamon talaga no, sa talagang yung panawagan at misyon na magkaisa, pag-isahin tayong lahat. Kasi yun nga yung diwa ng pagiging simbahan natin eh. Isa tayo tinitipon sa isang kawan ng Panginoon. Yeah. Na ito kaya si Jesus ay tumawag ng mga alagad para maging daan ng pagkakaisa, no? Para kasi halimbawa yung bishop nga na mga kahalili ng mga alagad ni Jesus, no? Sila yung point of unity ng simbahan natin, no? Na kapag nakikita natin ang isang obispo, paalala sa atin na tayo ay tinatawagan na makiisa, no, kay Kristo sa pamagitan ng ating obispo. Kaya nga ibin nyo sa mga pare, ng mga diakono, ako malinaw sa akin na yung buhay ko bilang isang diakono ay kailangan laging nakaugnay, no, sa aking obispo dahil nawawalan ng saysay yung pagkadiakono ko kung hindi ako in unity with the bishop, no? At ganoon din sa buong presbyteryo, sa mga kaparian, no? At tayong lahat na mga Kristiyano, no? Tayo ay pinagbubuklod, kaya nga tayo ay isang diocese, tayo isang pamayan, isang kawan, tayo pinagbubuklod ni Kristo, no? Sa katauhan ng ating obispo. Kaya binabanggit din po ni Reverend Richard, sana tayo ng mga parishioners, sabi niya siguro, in unity kayo dapat palagi sa inyong kura paroko. Totoo. Dahil ang mga kura paroko, sila yung representative ng obispo sa isang parokya. Pero nakakalungkot po, ngayon po nakakalungkot, madami po yung nagsasabi na we are Christians, we are Catholics, di ba? Marami yung nagsasabi, pero kung titignan natin, sino ba talaga yung totoong nagsasabuhay ng pagiging Kristiyano? Kung titignan natin, napakarami yung aanihin na sinasabi, iilan lang yung mga manggagawa. Kung titignan natin, lahat naman ay tinawag, pero iilan lang yung tumugon. Kasi maraming pasakali, maraming justification, para bang isinasantabi, inilalagay panghuli, yung Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, ay pinapahuli. Kung kailan na lang makakasingit, sa amin nga, like ministro, pag pumunta sa barangay,
brother, sana po hapon yung pagdiriwang, di ba? Kasi yun lang po yung time namin, di ba? Yung time na para bang palagian ay inihuhuli nila o isinisingit na lang yung Diyos na sana bilang Katolikong Kristiyano, yun sana yung dapat na maging sentro ng ating buhay. Amen. So napakaganda nung sharing mo, brother. At ito talaga yung malaking hamon palagi sa atin, talagang mag-umpisa sa atin. Mamaya po sa pagbabalik ng ating programa, napakabilis ng oras, no? Kailangan ulit nating mag-break. Ay bibigyan natin ng paglalagom. Tutulungan ulit tayo ni Father Bong para muling tingnan itong diwa, itong tema ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito at yung pagdiriwang na natin ng isang linggong pagdarasal para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Huwag po kayong aalis at sa ilang saglit, magbabalik rin po kaagad ang ating programang Manalig Ka. At ating ibunyan, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Halina't sumayaw, buong bayan, magsosabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singtingning ng bibig, liwanag ng Diyos umahati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas. Kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, magsosabay sigaw sa libutan. Ang ngalan ng aking singtingning ng bibig, liwanag ng Diyos umahati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Magbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po ang inyong diakonong Tagalog, si Reverend Richard Lagos. Ay, wala po ni Father Bong Romano pa rin. At ang inyong laiko ministrong Bisaya, si Brother Jan Romero. So tayo po ay dumarako na sa huling bahagi ng ating programa at darako po tayo sa paglalagom tungkol po sa mga napag-usapan natin sa tema at sa pagdiriwang natin ngayong araw ng linggo. Tutulungan po tayo ni Father Bong sa paglalagom. Actually po, napakaganda po ng mga pagnilay natin ngayon. At sinimulan nga po natin na
sa buong isang linggo, itong nakaraan na ito, ay ipinanalangin nga po natin yung para sa tinatawag na pagkakaisa ng mga Kristiyano. At itong araw nga po na ito ay yung huling araw, kaya sa pagninilay po natin ay binigyan po natin ng punto na napakahalaga, yung hamon po sa atin na tinatawag na love and unity. At ito nga ay isang napakaganda po na pangarap, isang napakaganda na bisyon na pinapangarap natin na tinitingnan, ngunit sa realidad ay napakahirap pong isakatuparan. Kaya kailangan po natin yung mga biyaya ng ating Panginoon na maisakatuparan po ito. At ganoon din, yung hamon nga po sa atin ay maging instrumento ng tinatawag na love in unity at panawagan sa lahat nga po ng mga denominasyon na sana po ang pag-usapan nga ay yung pagkakaisa natin, kung ano yung magagawa natin sa pagkakaisa. And of course, hinahamon din tayo kanina, lalo na nga po sa sirkulo ng ating simbahang Katoliko, na isabuhay talaga natin ito, na napakagandang hamon, and of course sa atin din pong pamilya. At ito yung napakaganda na adhikain natin dahil sa pagmimisyon po, yung sa ating ebanghelyo nga, actually yung imimisyon natin ay maging instrumento po tayo ng tinatawag na love and unity. At kanina nga nakita natin na bago tinawag ng ating Panginoon yung kanyang mga alagad ay panawagan na yung ayusin muna yung ugali, ayusin muna yung tinatawag na sarili, yung panawagan ng tinatawag na conversion at pagbabago. At ito nga, yung kapag naiayos natin yung sarili, ay handang-handa tayo ngayon na magmisyon. At sana nga po, wag nating kalimutan, ulitin ko, yung sa paglalagom na ito, na yung pagmimisyon nga po natin ay kung papaano tayo tinawag ng Panginoon, na tinatawag nga po niya tayo ng mga alagad para po sa love and unity, o yung tinatawag na pagkakaisa. So, assignment po ninyo, simulan po natin yan sa bawat tahanan natin. At assignment din ng mga grupo sa mga simbahan, simulan po natin na maging instrumento tayo ng love and unity sa ating simbahan. Maraming salamat po, Father Bong, sa pagbibigay ng paglalagom tungkol sa napag-usapan natin, tungkol po sa Ebanghelyo ngayong araw ng linggo, at yung tema natin tungkol po sa pagkakaisa nga ng sangkakristyanuhan. At ngayon po, darako po tayo sa ating mga greetings at prayer requests. Si Brother John ay marami yata nasa listahan ng babatiin. So, magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po yung mga, unang-una po yung pamilya ko po na nasa Bicol po ngayon. Saan ba yung Bicol? Bicol, Science City of Muñoz. Ayun. So, mga Igsoon. Kala ko islang na Bicol. Bicol, Science City of Muñoz. Labis akong nagpapasalamat sa Panginoon na nakasurvive sa lagnat. Ayun, nakarecover na yung anak ko sa lagnat, yung hipag ko. Saka patuloy ko rin pong pinagdarasal itong nanay ko na nasa Osami City ngayon. Na complicated yung sakit. Sana po ay tulungan siya ng Panginoon na makarecover din po. At binabati ko rin po, magandang umaga po sa lahat ng mga kasamahan kong laiko ministro dyan sa San Sebastian Parish, sa Muñoz, sa mga kamanggagawa sa parokya. At sa ating lahat po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako naman, Father, ay gusto kong batiin yung, siyempre, yung parokya kung saan naka-assign ako ngayon sa Gimba, no? Bayan namin. Sa bayan ni Father Bong. Sa lahat po ng mga mandated organizations, no? At saka yung mga organisasyon sa simbahan, no? At lalong-lalo na yung mga laiko ministro, mga katekisto, no? Sana po ay tumugon tayo dun sa panawagan ng pagkakaisa, no? At syempre po sa lahat po ng mga nakikinig na taga Gimba, no? Alam ko marami nakikinig talaga diyan, no? Marami. Sa palengke diyan, sa oh. mga tricycle drivers, jeepney drivers diyan, ano po? At sa lahat po sa inyo, maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig sa ating programa tuwing linggo. Sana po palagi kayong makikinig, ano po?
At gusto ko rin banggitin, isama sa panalangin lahat po ng mga binibisita nating may sakit dyan, lalong-lalo na po si Nanay Lolita Ariola, no? At yung iba po pong binibisita namin may malulubhang karamdaman. Sumasa po kayo sa aming mga panalangin. At ganun din po, gusto kong batiin din po yung lahat ng mga pastor, dyan, pinuno ng iba't ibang sekta ng relihiyon, especially po sa bayan ng Gimba, no? At siyempre sa buong diocese, no, na nararating ng ating programa. At gusto nating pasalamatan yung mga sponsors po natin sa programang ito, lahat po ng sumusuporta at tumutulong, lalong-lalo na po kay Tito June at Tita Noemi Andres sa bayan po ng Rizal. Sa patuloy po ninyong pagsuporta financially para po makasurvive ang ating mga programa lalo na dito po sa Manaliga. At sa lahat po, kung nag-iimbita pa po kami ng patuloy na pagsuporta para po magtuloy-tuloy po ang ating programa, napakalaki pong tulong ng inyong suporta financially. Palimos po. Palimos po. Sa ako naman po ay gusto ko pong kumustahin si Ate Evelyn dito sa San Jose. Palaging nakikinig yun dun sa Footsteps. Siya nun ay yung tagabigay ng Manalig Ka Rosary. Yung gumagawa siya. Tapos, Ate Evelyn, baka pwede ulit magpadala po kayo dito sa katedral, dito sa station. Opo. Damihan niyo po. At ganoon din, baka nakikinig po sila ngayon, yung mga youth ng Mary Help of Christians, sila Majen, sila MM, tapos yung magandang lalaking technician natin, si Frankie, and of course si Lenny, tsaka si Brother Jerome. So, at lahat po ng mga taga San Jose na nakikinig, so binabati po namin kayo. Ako nananawagan ulit, nabanggit po natin dito, kung nabibiyayaan po kayo ng ating programa tuwing linggo, no po, alam nyo po, para tayo magpatuloy sa programa natin, nangangailangan din po tayo ng inyong financial na tulong, no? Kung nais nyo pong tumulong sa atin para magtuloy-tuloy yung programa, ako po, nasa Gimba lang po ako, si Father Bong nasa Muñoz, no? Pwede no po siyang kaming lapitan, no? Anytime sa parokya at ipaabot ang inyong tulong para po magtuloy-tuloy itong ating programang ito. Amen. Kasi kailangan namin din ang inyong suporta. At yun po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang ito. So tatapusin na po natin ang ating programa sa pamamagitan po ng panalangin na pangungunahan pa rin ni Father Bong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin sa isang napakahalagang misyon upang tunay na maging instrumento nga po kami ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nawa may isabuhay po namin ito. May isabuhay sa bawat pamilya, may isabuhay sa bawat grupo sa aming simbahan, may isabuhay sa mga barkadahan, na tunay nga po sana na mabuklod kami sa pangalan ng iyong anak. Tulungan mo po kami. Alam namin na napakahirap ito. Ipadala mo ang iyong grasya. Pagpalain mo po kami. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So ngayon po ay magpapaalam po tayo sa ating programa. Ito pong muli ang inyong Diakonong Tagalog, si Reverend Richard Lagos, na nagsasabi palagi sa inyo na ang daong nananalig, laging sa Diyos nakikinig. At ito naman po ang inyong laiko ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero, ang nagsasabing, pag may conversion, may misyon. At ito po si Father Bong Romano. Nawa maging daan po tayo ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. Ang inyo pong gabsat, Diyos ti Agnina, kada kayo, amin, Apo. Lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa
bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan.